The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Simeon came in the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, Simeon took Jesus into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and glory for your people Israel." The father and mother of Jesus were amazed of what was said about him, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that we will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Morning, sisters and brothers. We welcome you again to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Timely that you have visited the church kasi po, kita nyo medyo nagpapaayos pa. Hinahabol natin yung ganap na kapistahan po ng piyesta. We are celebrating the 100 years of the coronation of the image of the Our Lady of the Rosary of Manaoag. So, welcome po again dito sa ating simbahan. Ang ating pong gospel reading ngayon ay familiar sa inyo. Kung kayo po ay madalas na nagro-rosaryo, ito po ay matatagpuan ninyo sa Joyful Mysteries. Ito po yung ikaapat na misteryo. Ano po? The presentation of the Lord Jesus Christ. Kung saan yung batang si Jesus bilang sanggol ay dinala sa loob ng templo upang ialay, no? I-present sa Diyos. Saan po ba nanggagaling ang kustumbring ito ng mga Hudyo? Kung babalikan po natin sa Mosaic Law, sa law ni Moses, Mosaic Law, sa batas ni Moises, ang mga lalaki, o panganay na lalaki, ay nakatalaga para sa Diyos. No? Ito po ang kanilang naging principle at batas. Saan ba natin maiintindihan ito? Saan ito nanggagaling? Balikan niyo po yung Exodus 13. Ito po yung panahon kung saan nagkaroon ng plague sa Ehipto sapagkat pinalaya ng Diyos ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipto. At nagkaroon po ng 10 peste o 10 plague at sa ika-10 lamang nagkaroon ng paglaya ang mga Israelita, kung natatandaan po ninyo, kung saan ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki, tao man o hayop, ay nangamatay sa Ehipto. At sabi ng Pharaoh, ng Parao, "Sige na, umalis na kayo. Umuwi na kayo sa inyo. Pinalalaya ko na kayong mga alipin ng Ehipto." Bilang pagpapasalamat, sila po ay naging nagtakda ng tradisyon na mga supposedly, ang mga lalaki ay nakatalaga din sa Diyos. Kaya nga po parang iaalay. Imbis na ialay, kinakailangan suklian. Suklian ng ano? Yung mag-asawa po ay muling babalik sa templo, dadali ng kanilang anak at mag-aalay ng mag-asawang kalapati o bato-bato. Mga ibon po na i-offer sa simbahan bilang kapalit, bilang exchange ng kanilang anak na lalaki. Isipin nyo na lamang kung sa panahon natin ngayon, kung gagawin natin ito, parang sinasabi namin sa inyo, yung unang panganay na anak na lalaki nyo, magpapari. Kung ayaw nyo pagpariin, susuklian ninyo ng kalapati at bato-bato. Para maintindihan po natin yung konsepto ng pag-aalay na ito. Ito ay pagpapasalamat sa kaligtasan ng mga Israelita. Huwag natin kakalimutan, para sa kaligtasan ng mga Israelita nung panahon ni Moses sa kamay ng mga taga-Ehipto. Pero sa pagkakataong ito, sa loob ng templo, may matandang lalaki na matagal nang nag-iintay. Hindi binanggit dito yung matandang babae. Yung matandang lalaki, si Simeon. Ang matandang babae, si Ana. Kapwa silang nag-iintay sa kaligtasan muli
ng Israel, no? The Messiah, the promised Messiah. Hindi malinaw pa sa kanila kung anong klaseng kaligtasan ito, pero may darating na Mesiyas na ipinangako para sa mga Israelita. At nung nakita ng matandang Simeon ang batang Jesus, sabi niya, ito na, dumating na ang kaligtasan. Pwede na akong mamatay. Tulad ni Simeon, nagpunta kayo rito sa simbahan. Marami pa kayong panalangin na bit-bit sa inyong puso. Kung tatanungin kita, saan mo ba gustong magkaroon ng kaligtasan? Ang ibang tao naghahanap ng kaligtasan sa utang. Ang ibang tao nanganalangin para sa kaligtasan ng kanilang sakit. May mga taong nananalangin para sa kaligtasan ng isang toxic relationship. Meron din mga taong naghahanap ng kaligtasan mula sa mga nalalapit nilang board examination. Kaya nga naalala ko, kami man sa pamilya ay may tagpong ganito. Just recently, naging problema ko ang aking pamangkin na babae, no? Kakaroon siya kailangan niya ng kaligtasan, no? Saan? Sa board exam niya, sapagkat kumuha ng board exam, failure. Nag-fail sa board exam. Unfortunately, yung tatay niya na nag-iisa kong kapatid, firstborn male namin, kinuha na ni Lord way back 2016 pa. So, wala na akong kapatid, wala na siyang tatay. At eventually, yung aking parents, ang kanyang mga lolo't lola, tinawagan ako, kinontak yung pare at sabihin, pwede bang kausapin mo yung pamangkin mo sapagkat broken, wounded, hurt at this very moment kasi hindi nakapasa sa board exam. At ang sabi ko lang sa sarili ko, nananahimik yung pare. Kaya nga hindi nag-asawa yung pare. Hindi nga nag-anak para walang domestic problem. Ang ending pala nito, sa pare pa din. Ano ba naman yan, Lord? Hindi man lang ako nakatakas. Dapat yung mga bagay na to, wala akong ganitong problema. So ako pa rin ang kakausap. So kinausap natin, no? Sa madaling salita, wala tayong magagawa. Ang utos ng parents, hindi mababali. So, kinausap ko yung pamangkin ko at sinabi ko sa kanya, alam mo, yung pagbo-board exam, pag ikay na may nagtrabaho, wala naman magtatanong kung ilang beses ka nag-take ng board exam. Sa katunayan, kahit 100 times ka mag-take ng board exam, at tanong lang naman sa'yo, pasado o hindi. Pero kung tatanungin pa sa'yo, how many times? Walang magtatanong nung ganun. Kaya nga sasabihin ko sa'yo, just do it again. At hindi mawawala o hindi mababawasan ng pagmamahal namin sa iyo. Just do it again. At sasabihin namin, wala kami pakialam kung ilang beses ka mag-take. Pero sabi ko sa kanya, wag mo lang kakalimutan. Napansin ko kasi, nung una kang mag-take ng exam, hinawakan mo ang iyong pagre-review sa ganang sarili mo lang. You take it to yourself. Nakakalimutan mo na tayo yung mga anak ng Diyos. Napakalapit natin sa Diyos. Tayo'y naglilingkod sa Diyos. Sabi ko sa kanya, huwag mong kakalimutan yung Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Matthew 6:33. Unahin mo ang Diyos at ang lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. Paano naman? Pupunta ako sa bahay. Sabi ko, magmimisa ako. Ano gagawin mo? Magtatago ka. Magre-review ka. Minsan, late ka pang darating sa misa. Tapos sasabihin mo, Lord, I love you. Hindi yun totoo. Kinakailangan, kung talagang mahal mo at inuuna mo ang Diyos, nakikita yun sa gawa mo. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo subukin? Paglingkuran mo ang Diyos mo, mahalin mo ang Diyos mo. Bakit hindi niya sasagutin ang panalangin mo? Alam niyo, ang Diyos na sumasagot yan sa isang matibay na yes, ngayon din, sasagutin ko ang panalangin mo. Pwede naman sasabihin niya sa iyo, wait lang. Hindi pa ngayon ang takdang panahon. Wait lang. O kaya sasabihin ng Diyos, I have something better for you. God does not say no. He would just say, hindi yan ang para sa iyo. So sabi ko, malay mo, no? Seek first God's kingdom and everything shall be added unto you.
1 year after, my dear brothers and sisters, may doktora na kami. License. At nagtatrabaho na ngayon. Salamat sa Diyos. Muli tatanungin ko, ikaw na nagsisimba, saan mo gustong magkaroon ng kaligtasan? Ibulong mo yun sa mahal na ina ngayon. Malay mo, sasabihin sa'yo ng Diyos, wait lang. O kaya sasabihin niya sa'yo, I have something better for you. O sasabihin niya sa'yo, pag uwi mo, answered prayer ka